Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, "Mahiga ka na uli, kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa pananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat."
Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa unang linggo sa karaniwang panahon. Napakabilis po, ano? Kakatapos lang natin magpiesta ng Nazareno. Viva Poong Nazareno! Happy fiesta po dyan sa mga kapatid nating deboto ng Poong Jesus Nazareno dito sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Binabati ho natin ang mga kapatid natin, ang kababayan ho natin na patuloy na sumusuporta sa mga programa ho ng TV Maria. Kayo po ay patuloy naming isinasama rin sa aming mga panalangin kasama ng inyong mga pamilya. Siyempre yung mga nandito rin sa Pilipinas. Alam niyo po, nakakatuwa hong makarinig ng mga anak na excited sa birthday ng kanilang magulang. Noong simbang gabi, isa yan sa mga pinaalala ko sa maraming tao, sa mga anak at sa mga magulang. Ang pagtanda ay biyaya. Huwag na kayong mahiya. Kung minsan pag tinatanong ho kayo, ilang taon ka na? Secret? Naku po naman. Kitang-kita na eh. Ayaw mo pang sabihin. Huwag kang mahiya. Umabot na naman tayo sa bagong taon. So, ang daming dapat ipagpasalamat. Lord, thank you. Binigyan mo ko ng isang bagong taon, bagong pagkakataon. Kahit may mga bagong hamon. Salamat, Lord. Sa edad kong ito, nagka-pandemya, nagka-bagyo, nagka-lindol, nagka-problema, pero binigyan mo na naman ako ng isang bagong taon. And Lord, prepare me. Ihanda mo ako. Hindi lang sa mga hamon na darating, kundi sa mga pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Kagaya po ng nasa unang pagbasa natin, si Samuel. Ito'y sikat na kwento ito eh. Vocation story ito eh. Ginagamit ito sa seminaryo nung nag-aaral kami. Kapag sinabing dramatization, choose your favorite vocation story in the Bible. Ginagamit namin itong kwento ni Samuel. Nung siya ay na kay Eli, nasa pangangalaga ni Eli, 3 beses siyang nakarinig na tinatawag ang kanyang pangalan, Samuel, Samuel. Pumunta siya kay Eli. Tawag niyo po ako? Hindi. Minsan, akala mo, ikaw ang tinawag. Hindi pala. Mga pagkakataon sa buhay natin na nagtatampo tayo. Mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin hindi na tayo mapipili. Akala natin tapos na tayo. Akala natin ay hindi tayo mabibigyan. No. Sometimes your disappointment is God's appointment to you. Baka naman, this new year, this is your appointed time from God. Napakarami mong disappointments last year. Believe and trust that this year, God is appointing you for a better blessing, for a greater plan. Just listen. Sabi ni Eli, makinig ka. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Kaya nga hindi lamang sa mga hamon, pagkakataon din. Kagaya ng ginawa ng mga tao, kagaya ng ni Simon at ng mga alagad sa ating gospel ngayon. Anong ginawa ho nila? Dinala nila ang maraming may sakit. Yung mother-in-law ni Simon and then maraming tao ang nagpunta kay Jesus. Dala-dala ang maraming may sakit. Napakagandang pakinggan at marinig nito. Ang mga tao nagdadala ng mga kapatid nila na nangangailangan sa Diyos. At yun ang bagong pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin ngayon. If last year, medyo nagduda ka, medyo nakalimot ka, naging busy ka, and nagduda ka, baka lokohin lang ako niyan. Baka mamaya dyan iniisahan lang ako.
Sabi nga nung teacher namin, it's better to commit a mistake at the side of charity than not to do charity at all. Di ba minsan nagdududa tayo eh? Yung mga nanghihingi. Minsan naman ho, siyempre, hindi lang tayo dapat marunong. Hindi lang pala tayo dapat magaling tumulong. Dapat marunong tayong tumulong. Minsan, alam mo naman talaga na kalokohan ang ginagawa, mali ang ginagawa, wag mo nang konsintihin pa. Wag mo nang dagdagan pa. Tulungan mo sa ibang paraan, hindi ayon sa gusto lang. Pero this time, God is giving you another choice and chance to do better and to become better. Mga kapatid, sa araw na ito, nasa unang linggo ng karaniwang panahon. Baka naman nung December lang tayo nag-love, give. Pagdating ngayon ng January, away-away na naman tayo. Kanya-kanya na naman tayo. Akala mo nakalimutan ko yung ginawa mo sa akin, ha? Akala mo nakalimutan ko yung inabono ko, ha? Aba. Kaya nga nakakalungkot marinig yung mga sinasabi nilang, back to normal na sana tayo. Ito nga magsimula na sana ang dating normal o ang new normal. Sana bumalik na ang new normal. Paano babalik yung new? Bago nga. Ang dasal natin this year, Lord, may the new normal begin this year. Isang bagong ako, mas mabuti, mas malakas, mas nagtitiwala, mas nagdadasal, mas nagmamahal, mas umiintindi. Do not be afraid to be a better person this year and to do better things this year. Because every day, God can make your life better. Magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa isang bagong taon na ibinibigay niyo po sa amin sa pagsisimula ng karaniwang panahon. Salamat dahil kahit na naging madamot kami, nakalimot po kami, kahit na may mga pagkakamali kaming nagawa, nandito tinatawag mo pa rin kami. Sa kabila ng aming mga kakulangan at kahinaan. Salamat sa tiwala. Panginoon, muli rin naming ipinagkakatiwala sa iyo. Ang anumang kabutihang kaya naming gawin, ibigay at ipakita sa iba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay araw-araw. At Panginoon, samahan niyo po kami hindi lamang sa bawat hamon na susubok ng aming pananampalataya, higit sa lahat, sa bawat pagkakataon na ipinagkakatiwala mo sa amin upang maging mabuti at gumawa pa ng mas mabuti. Sumainyo ang Panginoon. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.